Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Eugene Clemente. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, anak nga po pala ako ni Tita Emily and ni Tito Dading. And maraming salamat po for this opportunity na makapag-share po sa inyo ng Word of God. Binabati ko din po ang kabuuan ng Rock of Ages IRM Church. Happy anniversary po. At sa ating pong pastor, Indosan, buong pamilya. Ngayon po, ang ating pong pag-uusapan is all about restoration. Ang topic po natin this month. At sabayan niyo po ako sa ating pong pag-aaralan ngayon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo nga po, Panginoon, sa akin at sa iyong mga anak, Panginoon, para mag-aral ng iyong salita. Para nga po, Panginoon, na kami ay laging maging katulad niyo, Panginoon, maging kamukha niyo, Panginoon, at makasunod sa inyong mga kalooban. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na sa aming pong mga pag-aaralan, bukas po namin ang mga puso, yung aming mga isipan, aming buong pagkatao, Panginoon, sa inyo. Punuin niyo nga po kami na yung banal na espiritu. Kaya nga po yung mga usap sa amin at sa lugar na ito, Panginoon, namin pong pinagdarausan, Father God, ay dalangin ko po na kayo nga po yung magpuspos ng banal na espiritu. Maraming salamat po. Yung bigay ng karunungan nga po, Panginoon. Sa iyo po yung kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic natin ngayon is all about intentional restoration. Intentional restoration. So, una is pag-usapan muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng restoration. Ang root word niyan is restore. Restore, meaning, is to bring back or establish a previous right or situation. Ito yung ibabalik natin yung dating kalagayan, yung dating estado noong isang bagay. Okay ba? So, return from something to a former condition, a place or position. Ibabalik natin kung ano yung isa sa uli natin, ibabalik natin yung dating kalagayan nito. Yun yung ibig sabihin ng restore. So, ang theme verse po natin ngayon is yung 1 Peter 5:10. Ang sabi dito sa English Standard Version, "And after you have suffered a little while, the God of grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you." Ang sabi sa Tagalog, "At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ang siyang magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo." So yun po yung pag-aaralan natin ngayon. And ito po, ang topic ngayon is sobrang related po sa buhay namin ngayon as a family. Kasi ako po dito, sa hindi po nakilala sa akin, sa New Zealand, meron po akong family. So may dalawa na po kami anak. Si Zion at si Josiah. Si Josiah is 3 years old. And si Zion is 5 years old. And active din kami sa ministry. Nag-attend kami sa JIL Church. Madami din kami mga handle ng mga ministries. And then pati yung asawa ko. Simula po nung dati na sa Pilipinas pa lang hanggang ngayon ay talagang mata na kami sa lagi. Sa Bible studies and then sa talagang lumaki sa simbahan. And personal testimony lang na gusto ko din i-share na sobrang napakalaki na naging impact sa buhay namin ngayon is nitong nagbakasyon kami sa Pilipinas and then afterwards bumalik kami dito. Then nagbigay si Lord ng word sa amin na we need to focus on consecration. Consecration. And then doon na kasi sobrang naging busy ng buhay. Merong 2 anak, merong pamilya, merong
madami kami mahawak na big ministries, and then sa trabaho, ang daming dapat pagsabayan. Hanggang sa dumating sa point na sabi ng Panginoon, kailangan nyo mag-pause, kailangan nyo makinig sa akin, at meron akong sasabihin sa inyo. Then yun nga yung ginawa namin sa family. And then nakita namin yung kamay ng Panginoon na umilo sa amin. Nagpaalam kami kila pastor na hindi muna kami maghawak ng mga big ministries, mag-focus muna kami sa family. Kasi nakita namin yung napakalaking impact noon na kailangan namin mag-focus sa sarili namin, una naming ministry, which is yung pamilya namin. So, may nilagay na napakalaking burden sa amin yung Panginoon sa mga family ngayon na may mga anak na nakarelate sa situation namin. Na sa amin sobrang hirap kasi nung una nasanay kami syempre ng madaming mga ministry, and then lagi kami nagagamit ni Lord, and then all of a sudden bigla kami naging busy, meron kaming 2 anak. And kailangan namin magpaalam para mag-focus sa kanila kasi nung minsan na nag-worship kami kay God, and then yung mga anak namin hindi sila parang hindi makasabay, ang iingay, napapagalitan, or nagtatakbo lang sa may likod ng simbahan. May mga time na nag-cellphone lang, makita mo yung ibang mga kabataan o yung ibang mga bata na nag-cellphone lang sa may likod ng simbahan o mismo sa may katabi ng mga magulang. Sobrang may nilagay si Lord na burden sa akin na parang hindi dapat ganon yung maging takbo, and kailangan na matutukan yung mga bata dahil yung naging values ng mga bata, kung sino sila, kung ano yung nangyayari sa kanila, parang lahat yung values nila is nanggaling sa eskwelahan. Yung mga natutunan nila, pagdidisiplina nila, lahat nanggagaling sa eskwelahan. Sabi ng Panginoon sa akin, yung mga anak na yan ay binigay ko sa inyo para kayo ang magturo ng tamang disiplina, ng tamang pamumuhay ng Kristiyano, at yung talagang magkaroon sila ng takot sa Diyos. So simula nun, nag-focus kami sa family, and tinuring namin yung family namin as our first ministry. And nakita namin si Lord na gumawa talaga sa family. Ngayon, every night, nagbabasa kami ng Bible, meron kaming devotion as a family, kahit na 3 years old pa lang, 5 years old. And then meron din kaming mga prayer, meron mga 5 to 10 verses ng memorize ng mga verses sila Zion at Josiah. And then kami din sa sarili naming buhay, mas nagkaroon kami ng personal talaga na encounter sa Kanya. Ngayon, mas nakapagbasa na ako ng Bible. It's the 5th time na babasahin ko uli yung Bible, cover to cover. Kaya nakakatuwa na nirestore kami ni Lord from the rhythm of monotony and repetition and continuous cycle of unending busyness ng buhay. And then doon namin na-realize na ang pagsusulit natin sa Diyos, sa pagharap natin sa Kanya, ay yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin na gusto niyang ipagawa sa atin. Hindi natin ipagsusulit yung mga bagay na extra natin ginawa na hindi naman niya pinapagawa. Pagsusulit natin sa Kanya yung mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin. Nagawa ba natin to o hindi? Kaya itong time na ito mismo, patuloy pa rin kami nakikinig sa Panginoon na, Lord, ano ba yung gusto niyang gawin namin, gusto niyang i-focus namin, gusto niyang sa lahat ng napakadaming 1 to 1,000 na list na gusto niyang ipagawa, ano ba yung talagang 10 gusto niyang ipagawa? And then doon na enlighten tayo ng Panginoon. Naging malaking bagay din sa akin itong pamilya kasi nga the basic unit of the community is the family. And madami ngayon sa atin, mga pamilya, mga nasira,
Madami mga pamilya na hindi masaya, madami mga pamilya, mga anak is may mga drugista, may mga iba-ibang mga bisyo, o walang takot sa Diyos. Kung itatrace natin yung mga dahilan kung bakit nangyari yung mga bagay na yan, is from broken relationship, from a family that is dysfunctional, a family na walang takot sa Diyos, pamilya na sa abroad yung isang magulang, hindi natutukan yung mga anak, mga pamilya na nagkawatak-watak, nag-away-away. And doon natin makikita na importante. Ngayon, this is the time that the family, individual, each of us should be restored by God. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ang una nating ministry para sa akin, the first ministry is the family. Imagine kung yung mga life group leaders ngayon, magaling mag-handle ng group, sobrang eager, passionate sa mga tao, pero pagdating sa pamilya, galit sa family, walang time sa mga anak, hindi sila kilala ng mga anak nila. I don't see the point of that. I think it's better na i-change yung trajectory ng church na the parents, the life group leaders of the family, their first ministry is the family. Imagine yung mga bata pa lang na yan, ikaw yung life group leader nila, lumaki sa salita ng Panginoon, lumaki na nanalangin, nagbabasa ng Biblia, at talagang lumuluhod, sumusunod, nakikita kayo as parents na sumusunod sa Panginoon. Di ba napakadali na mag-evangelize pagdating sa church? Mas madali na mag-flow in the Spirit in the church. Kasi wala nang mga stronghold na i-break, wala nang mga bagay na tatanggalin. Dahil sa simula pa lang, yung mga parents naging life group na sa mga family nila. So I encourage all the family na mag-start kayo ng sarili yung life groups sa inyong mga pamilya bago kayo magkaroon ng outside na life group. Kasi yan ang pinaka-pundasyon ng bawat isang pamilya at ang una nating iharap sa Panginoon kapag tayo ay sinalubong niya sa langit ay yung family na binigay niya sa atin, ang una niyang ministeryo, yung mga anak na pinagkaloob niya mismo sa atin. Amen. So, binigay ng Diyos yung mga anak natin para turuan nating mamuhay na may disiplina, may tamang puso, maka-Diyos at may takot sa Diyos. Amen ba? Hindi pinanganak yung mga bata na yan para paalaga natin sa biyanan natin o sa kapitbahay natin o sa tito o sa tita natin. Hindi yan responsibilidad ng ibang tao. Hindi tayo nagkaroon ng anak para magtrabaho ng 12 oras, magbiyahe ng ilang oras, at meron tayo isang oras na ilalaan lang sa kanila at minamabilis pa natin. Magkaroon tayo dapat ng tamang oras sa kanila, makita natin silang lumaki, maturuan ng tama at ng maayos. Yun yung intentional. Yung gusto kong sabihin sa inyo na intentional restoration. Mananahimik ka sa Panginoon, makikinig ka sa Kanya, anong nais niyang gawin sa buhay mo, sa pamilya mo, haharapin natin ang Panginoon. And then, once na natanggap na natin yung salita niya, tatapakan na natin to. Intentionally. Intentionally meaning, sasadyain mong gawin yon na may pagpupursige, kahit na ano pa ang kapalit, kahit na ano pa ang hadlang, gagawin mo to. Kasi intentional. Sinabi ng Diyos, unahin ko ang pamilya ko sa ngayon, ito yung gagawin ko. Intentional. Kailangan may pagbabago. Ibabalik ng Diyos yung unang estado ng yung personal na communion sa Kanya at ang personal at kung paano dinisenyo niya ang pamilya. Before restoring a thing, we should know that something needs to be restored. Kailangan natin munang malaman ano ba yung kailangan baguhin. Kasi yan yung pinakamahirap. Una, kung hindi natin ma-realize sa buhay natin, yung meron tayong mga kasalanan or ibang mga bagay na may lamat sa atin na gustong ayusin ng Panginoon. Kung hindi natin yung sarili natin ma-detect yun, nahirap na baguhin yun at ibalik
ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan natin yung itanong sa Kanya at kailangan natin mag-pause to see yung reflection of God for us to see the full trajectory of our destiny para sa Kanya. And hindi natin yung kaya sa sarili natin. There's no self-restoration. There's no self-restoration. Only God can restore. We cannot do it for ourselves. Kung meron tayong problema sa anger management, merong mga daming program in the community like behavioral modification, character building. You can attend groups. You can ask for a therapy from a specialist, but it won't matter. It will fade. It will end. Because the only thing that we can do is we need to partner with God. We need to participate in His restoration process. Kailangan natin ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. So, ano ba? Kunyari, may problema ka sa sarili mo, magagalitin ka, di ba? Meron ngayon nga, madami kang puntahan, mga specialista ganito. Porn addiction, pwede kang umattend ng mga counseling, but it will not suffice. Meron tayong mga bisyo, paninigarilyo, pag-inom, pagmamarites, pangungutya. Sa Pilipinas, uso na yan ngayon. Pagmamarites, pangungutya. Kahit na umattend tayo ng madaming mga, kung ano mga intervention, wala yan dating kasi we need God's intervention. We need an intentional, deliberate time with God and then ask God kung paano natin pagtagumpay yung mga bagay na yan. So, isipin natin, ano ba yung mga bagay sa buhay natin na kailangan natin i-restore? Personally, yung bang relasyon mo sa family mo, sa nanay at tatay mo, yung bang personal na relasyon mo yan sa asawa mo, sa iyong mga anak, o ikaw sa Panginoon, o ikaw, kailangan tanggalin yung ilang mga bagay na nagkasala ka sa sarili mo. I would like to give more depth on intentional. Meron tayong mga hakbangin na dapat gawin. Step by step to. It's a day-to-day combat. Araw-araw mo itong bubunuin, ipapanalangin, magdadasal, may mga oras na mabagsak ka, madadapa, tatayo ka ulit, mapapagod, susuko, at paulit-ulit. Pero sa huli, for sure, si Lord ang magpapadagumpay sa atin. Kasi ngayon, alam natin, sabi sa John 10:10, sabi dyan, the thief, which is Satan, comes only in order to steal, kill, and destroy. But God said, I came that they may have enjoy life, they may have and enjoy life, and have it in abundance, the full to its overflow. Kung merong magnanakaw, alam mo merong magnanakaw sa labas ng bahay mo ngayon, anong gagawin mo? Ikaw, personally, na nakaupo dyan ngayon, kung merong magnanakaw ngayon sa labas ng, kahit yun, sa labas ng simbahan nga, kunyari, may magnanakaw, nakikita mo, naglalakad, at talagang tinitignan yung gustong kunin yung motor mo, anong gagawin mo? Di ba meron kang gagawin action? Pwedeng manalangin ka agad, tumawag ng pulis, tawagin yung ganitong tao, meron kang preparasyon na gagawin kung alam mo merong magnanakaw sa labas ng bahay mo o ng simbahan. Tayo sa buhay natin, alam natin ngayon na ang kaaway ay lagi nandyan para pumatay, para magnakaw, at para manira. Anong ginagawa natin sa sarili nating buhay at sa pamilya natin? Kino-cover ba natin ito ng panalangin? Ma-attend ba tayong simbahan? Nagwa-fasting ba tayo? Ano ba yung ginagawa natin? Kasi alam natin na nandyan ang kaaway lagi. At nasa atin yun kung paano ang Panginoon ay patuloy na mangunguna sa pamilya natin. Pero handa ba tayo? Na-restore tayo ng Diyos. Na-restore lahat ng Diyos sa atin. The enemy that you fear now will be your testimony of triumph in the days to come. Amen.
And whatever happened in the negative can be restored. For a Christian life, it is not over. It is not over for a Christian. There's always a new beginning. Ilang pilit ka man bumagsak, tumayo, gumapang, lumuhod, at tumakbo ulit para sa Diyos. There's always a new beginning sa atin. So yun po yung gusto kong introduction pa lang po yun ng intentional restoration. Intentional, meron kang gagawin ng mga kabangin, buong lakas, buong pagkatao mo, gagawin mo para manumbalik yung dating estado ng relasyon mo sa Diyos. Meron akong 4 points na gusto kong i-share sa inyo. Restoration na gagawin ng Panginoon sa atin. Okay? Ang acronym po dito is COFI. C-O-F-I. Restoration of our calling, of our ownership, of our family, and our image. Doon muna ako sa simula. Restoration of our image. Because a lot of us have lost our godly and true identity due to our permission for the world to shape us. Sa influence ng social media, influence ng TV, Netflix, Instagram, TikTok, and so on, commercial, influential people, name it. This is the worst generation to have this disadvantage of the technology, which is robbing the people of their true identity in God. Kasi ngayon, sino may na-idolize sa mga kabataan? Mga nagsasayaw sa TikTok na kung ano ng mga bagay. Mga aktor, actresses. Sumikat lang ang SB19, lahat naging itsura na ng SB19. Sumikat lang ang K-pop, lahat naging itsura ng K-pop. Nauso yung Katden, naus na yung Katniel, but still, yung relationship na gano'n nagmamanifest din sa mga kabataan at iba pang kilalang mga personalidad. Hindi masama. It is not bad if we're just copying their physical appearance, if it is for the betterment. But most of us even base their ideation, their beliefs, their lifestyle, and their acted actions. Minsan pati yung paniniwala nila, opinion nila, yung prinsipyo nila sa buhay ng mga artista o kung sino man na na-idolize natin, na-inherit na din natin, yun yung masama doon. Kasi, it's robbing you of what God intended you to be na image. Because God made us unique. Unique means not even single person is identical. Not even just a hair-stranded difference. Life is too short to waste it to be somebody else. Be you and walk to God, to who God wants us to be. Huwag nating sayangin yung buhay na lumakad tayo ng parang kung ibang tao. Lakaran natin ang buhay na to kung papaanong gusto ng Diyos na lakaran natin to. So many purposes are not fulfilled because only few wants to live to who they are. May mga tao, alam naman kung anong pagkatawag sila ng Panginoon, pero ayaw nilang mahirapan, ayaw nilang yung gawin. But at the end, we're just gonna be tired. History will repeat itself until we do kung anong kalooban niya sa atin. Ang sabi sa Isaiah 61:7, instead of your shame, you will receive a double portion. Instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance. And so will inherit a double portion in your land, and everlasting joy will be yours. Sa Tagalog, sa halip na kahihiyan, dodoble ang matatanggap ninyong pagpapala sa inyong lupain. At talagang masisiyahan kayo sa matatanggap ninyo. Magiging maligaya kayo magpakailanman. Imagine niyo ang Diyos na nagsabi nito na hindi kahihiyan
hindi disgrace yung kung tayo nagkasala before, hindi kahiyan ang ibabalik sa atin ng Panginoon, kundi dobleng pagpapala, kasaganaan, kung tayo patuloy nagpapabago at susunod sa Kanya. Yun yung una, which is the restoration of our image. Ang image natin is to be, all of us, ang pinaka main goal lang naman natin is to be like God, to be like Jesus, to be, to restore that image sa atin. Image and its likeness. Second is yung restoration of our calling, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. There's only you can answer your own calling, no one else. Wala nang iba pa. Sa 8 billion na tao dito sa buong mundo, isa-isa ay pagkatawag ang Panginoon at isa-isa is magkakaiba. Ikaw lang ang makakagawa ng bagay na sinabi sa'yo ng Panginoon o gusto niyang ipagawa sa iyo. Kung hindi mo yun magagawa, walang ibang gagawa nun. Dahil unique tayong lahat. Ikaw lang yung may abilidad na gano'n. Ikaw lang yung may character na ganyan, personalidad na ganyan. Ikaw lang yung taong ginawa ng Diyos na ganyan para magawa yung isang bagay. Kaya napaka-importante na sa body of Christ, magawa natin yung pinaka-pinagagawa niya. Huwag tayong mag-overlap. Kung hindi pinapagawa ng Diyos, huwag natin gawin. Dahil ang pagsusulit lang natin, ulitin ko ulit, ang pagsusulit lang natin sa Diyos, yung mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin. Kaya gawin natin ang buong buo kung ano man yung mga pinagagawa niya sa atin at yung mga bagay na hindi niya pinapagawa sa atin, kailangan natin tigilan para makafocus natin yung lakas natin, buong pagkataon natin sa mga bagay na nais niyang ating gawin. Only you can answer your own calling. No one else can. Hindi tayo ginawa ng Panginoon para lang magtrabaho, yumaman, maging maganda buhay, makatulog na mahimbing, gigising, and ulit-ulit na naman. Hindi yan ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Ang pagkatawag ng Diyos sa atin ay para to make disciples of all nations, para maging katulad niya, at ayun. Purihin natin siya, marami pang mga bagay. Wala na akong masyadong oras, pero ang verse natin ngayon is Amos 9, 11, and 12 to 15. In that day, I will restore the fallen house of David. I will repair its damaged walls. From the ruins, I will rebuild it and restore its former glory. So, yan yung gagawin ng Panginoon. I-rebuild niya ulit yung whatever na nasira dati, on its former glory. And yung iba pang mga verses, pwede niyo pong basahin in your own time. Yung third po is yung restoration of ownership. Restoration of ownership. Restoration of ownership. Kung tayo na bankrupt before, financially hindi naging okay, may mga bagay na ninakaw through whoever people, pag-pray natin, ibalik yan ng Panginoon. Dahil He can restore it. If it is material things, He can restore it. He's not only focusing on our spiritual side, on physical, emotional, intellectual, but also sa lahat sa buhay natin, kahit na mga material things. Dito tayo sa mundo, binigyan ng Diyos sa mga bagay na ito para ma-enjoy natin. And it is God's pleasure then na tayo, yung mga binibigay niya, mga gifts and all, mga blessing, lahat yan, concern din ng Panginoon. Kung merong mga lupang nanakaw, kung merong mga businesses na bumagsak, may mga nakuhang pera o ganito, kaya niyang ibalik ng Panginoon. Kailangan natin itong i-restore sa Kanya, ipanalangin. At sabi sa Joel 2, 25 to 27, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten,
the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army which I sent among you. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wonders with you. And my people shall never again be put to shame. You shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and there is no one else. My people shall never again be put to shame. Ang sabi niyan, yung mga bagay na nasira, ninakaw ng mga locust before, lahat yan ibabalik ng Panginoon. Lahat ng ninakaw na kaaway, papalitan ng Panginoon ng pagkapala, yung blessing para sa atin. Doon niya i-restore yun. Yung ownership. Kailangan natin yung claim. Nangyari din yan sa buhay ni Job. Alam niyo may story ng buhay ni Job. So Job 42:10, ang sabi niya, and the Lord restored the fortune of Job when he prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Yung mga bagay na nawala kay Job, nagdoble pa. Simula noong napatunayan niya na si Lord lang talaga yung kanyang firm foundation. So yun yung mga gagawin ng Diyos. Kung handa tayo magpabago sa Kanya, baguhin yung buhay natin, and then restore niya tayo, ibabalik niya lahat ng mga nawala. And lastly, for the restoration of our family. Each one of us is part of a family. There's no one is an island. Hindi tayo nag-iisa, lagi tayo mayroong pamilya. Kung lagi ang dadaloy, kung binago tayo ng Diyos, babaguhin din yung pamilya. Kung binabago tayo, sarili natin personally, mag-overflow yan sa family natin. Eh yun yung nakita ko sa family namin kasi nung dati, siyempre, walang perfecto, hindi naman ako perfectong tao. Pero by the grace and the power and the goodness, the mercy and grace of God, naging maayos lahat. Yung dami ko din mga pinagdaan ng mga pagsubok before. Bilang kabataan dati, bilang young adult na nagtatrabaho sa Saudi, sa Libya, napakadami kong mga pinagtagumpayang mga bagay. Kaharap kasama ang Panginoon. Yun yung hindi ko, yung naging sandigan ko. Every time meron akong problema, ano man yan, personal, relational, o any other battle inside of me, I always face it with God. And the good thing is, every time I face God, He strengthens me and He wins the battle for me. So, diyan nagsimula yan from personal restoration through God, and then the family will be affected, the whole family. Yun nga yung nangyari sa family namin ngayon. Kasi, ang lagi kong sinasabi kay nanay at sa tatay, ang nangyayari ngayon ay dahil sa unang-una sa mga nananalangin sa atin, sa ginagawa ng Diyos sa atin, dahil sa pamilya, mga napagtagumpayan natin bilang pamilya. Hindi dahil sa akin, dahil magaling or ganito or ganyan, kundi merong isang Diyos na nakikinig, na lumalaban para sa atin, na gustong ibalik yung dati nating estado. Kasi naalala ko, nung bata pa lang ako, high school, nung medyo lumalalim na ako kay God, galit na galit ako kasi mayroong mga preaching na ganito about restoration and about yung mga ninakaw na kaaway sa pamilya mo kayang ibalik ng Panginoon. Na pinakita sa akin ng Panginoon yung mga ninakaw na panahon, oportunidad sa nanay ko, kay tatay ko. Mga ninakaw na time na dapat nag-aaral yung tatay ko, nagbulakbol siya. Mga time na dapat mas lumalim siya sa Diyos o nagsisimba siya pero nabarkada siya. May time na pinanalangin ko sa mga sabi ko, Lord, hindi ako makakapayag na kung ano man yung mga nangyari sa tatay ko, dati mangyari sa akin. And lahat yan, pinagpray ko sa Panginoon, i-restore ng Panginoon. Ano yung mga ninakaw sa nanay ko, ninakaw sa tatay ko, on my father's bloodline, my mother's bloodline, anything that Satan has stole,
anything as Satan has destroyed, anything that Satan has removed, that God would return it back. Sinabi ko yun sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ibabalik mo yan ang buong buo. 100 folds and more folds pa. Kaya yun ngayon nangyari. After ilang mga taon, doon na namin nakita na grabe yung pag-restore ng Panginoon. Prayer ko lang yun nung high school. Naalala ko, umiyak ako sa room na Lord, ibalik nyo nga po lahat ng mga ninakaw na kaaway sa amin po. 100 folds in the mighty name of Jesus. Kasi alam ko na there's a great future for this family. May time na dati na nadidinig mo, iyak ang nanay kasi lahat na nautangan na niya, lahat ng tao. And lahat na may pang tuition o pang kain o ganito, puro utang. Sabi ko sa Panginoon, Lord, you will restore this family, you will restore. Pinakawa ko sa Deuteronomy, sa blessing, sabi niya na you will be the head and not the tail, you will lend and you will not borrow. Yung pinakawa ko sa Panginoon. And ngayon nangyayari lahat dahil sa pagre-restore ng Panginoon. Ang isa din sa mga testimony ko is yung sa tatay, kasi isa yan sa mga number 1 na pinagpipray ko na talagang i-restore ang buhay ng tatay and makasama namin siya uli sama-sama kami makapagsimba sa simbahan. And just recently, alam niyo naman na yung nangyari na nagkaroon ng pre-stroke. Medyo parang stroke yung nangyari sa tatay na nagbara yung ugat niya sa brain. And then for days siya sa hospital. Nahihilo siya, hindi siya masyadong makalakad, nasusuka siya. And so many things had happened. But before na nangyari yun, days before that actually, ang nangyari ay pinipray na kami ng Panginoon. Kasi nung birthday niya, nung June, nandoon na nangusap sa akin yung Panginoon ay pag-pray ko yung tatay ko, hanggang sa pag-pray ko siya. And kumilos yung Panginoon sa kanya noong days after nung birthday niya. Umiyak siya sa nanay. Ang sabi niya, parang tuwang-tuwa siya sa lahat ng nangyari sa family namin. Yung naging tulong namin ni Eunice sa family, na parang mga anak mo, kahit na loko-loko ako, nandun pa rin yung mga pagmamahal nila. Sabi niya, parang naramdaman ko yung pagmamahal nila, pero hindi ko alam kung paano gawin. Ang dami pa siyang kinuwento sa nanay na kasi nung bata ako, nung high school ako, mabalitaan niya magpapastor ako, galit na galit siya. Nung lasing siya, pumasok siya sa room, ang sabi niya, hawak niya yung kutsilyo, sabi niya, anong nadidinig kong magpapastor ka? Hawak niya yung kutsilyo. Sabi niya, ano gusto mong patayin? Kita ngayon. Kasi kung magpapastor ka lang, walang mangyayari sa'yo. Pinanalangin ko siya kasi nakita ko na hindi siya yung nagsasalita na yun, kundi yung kaaway. Hanggang sa umalis siya sa room. And lahat yun, naalala pa rin niya, sinabi niya sa nanay that night, after niyang mag-birthday, na naalala niya yung mga bagay na yun. Sabi niya, dati ginawa ko yung kay Eugene, pero ngayon, ito mo yung ginagawa niya sa family natin. Then, nung nakapag-share din ako sa ibang church, nakasama yung mga tatay, nag-share din siya na tuwing nag-share ang anak mo, lumalabas ako lagi kasi naiiyak ako. And alam ko nararamdaman niya yung presensya ng Panginoon. And I could feel it, that God is moving sa family ko. Lalo kay tatay. And simula noon, that day onwards, pinag-pray namin siya every single day until yung nangyari nga na nagkaroon siya ng pre-stroke. Na grabe yung bilis ng recovery niya. Hanggang ngayon, yung pag-recover niya, talagang alam ko, that is within the timeline of God. That God is revealing something on him. That God is talking on him kung ano man yung ginagawa niya ngayon. Ano yung nangyayari sa buhay niya ngayon. I know that God is showing him who he is kay tatay. So, yun lang yung share ko.
nakakatuwa kasi that through your personal intentional restoration through God, it's affecting the community, it's affecting your family, it is flowing in the church, and then at the end of the day, we will be facing God. Tayo ay magsusulit sa nag-iisang Diyos. Ang sabi sa Hosea, last na to, 6:1-2, "Come, let us return to the Lord, for He has torn us, that He may heal us. He has struck us down, that He will bind us up." Tayong lahat ay lumapit sa Panginoon, tayo ay sisirain, pero bubuin niya ulit. Tayo ay kanyang ibabagsak, pero tayo kanyang pagagalingin muli. Yan yung mga nangyari sa atin. Kailangan natin na i-break, sirain, wasakin yung dati nating pagkatao para ma-restore tayo ng Panginoon to a new creation and new beginning na gusto niya sa atin. Yun lang po yung may share ko sa inyo ngayon. All about intentional restoration of our coffee, which is calling, ownership, family, and the image of God. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa oras nga po ito, Panginoon, sa amin po na pag-aralan, na ma-restore, Panginoon, yung aming mga buhay sa the way na dinisenyo nga po kami, Panginoon. Yung aming mga personal na buhay, yung aming pamilya, simbahan, Panginoon, ang buong komunidad, Father God. Tulungan niyo nga po kami na bilang mga Kristiyano, Father God, na maging example nga po kami, Panginoon, kung paano yung aming relasyon sa inyo, Panginoon, ay makita, Panginoon. It will radiate, Father God, yung joy, yung grace and the mercy that you're extending to us, Father God. It will flow, Lord. Makikita ito, Panginoon, sa komunidad, Father God. Aming mga neighbors, Father God. Yung mga tao sa paligid nga po namin, Panginoon. Maraming salamat po. Kaming patuloy na mangusap sa bawat pamilya at sa bawat miyembro, Panginoon, ng Rock of Ages, IRM Church, Father God. Sa iyo yung kapurihan sa lahat ng ginagawa. Maluwalhati nga po kayo, Panginoon. Madakila kayo, Panginoon. At maraming salamat po sa napakaraming taon niyang pagpapala sa simbahang ito, Panginoon. Talan po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.